Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang kaganda na kaloob sa atin ng Panginoon na may pagkakataon tayo na sama-samang magpuri, sumamba sa ating Diyos, kilalanin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan, at patuloy siyang pasalamatan sa ating mga buhay. At tunay na ang Diyos natin ay laging mabuti, kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating purihin. At salamat sa Panginoon sa umagang kaloob sa atin, lalo tigit sa aking buhay, na patuloy na iniingatan ng Diyos, nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Sabi nga ay hindi man po sagana sa tulad ng iniisip ng marami na saganang-sagana, pero ang biyaya po ng Diyos ay higit pa po sa sapat. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon na siya ang patuloy na nag-iingat sa amin, gumagabay sa amin, at nagbibigay sa amin ng kalusugan at kalakasan, maging sa kalusugan at kalakasan ni baby. Salamat sa Panginoon, maging kay mami na siya ang laging napupuyat sa paggising para padedehin. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kalusugan at kalakasan po sa Kanya. Kaya salamat din po sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw na aming ginagawa. Talagang kung wala ang biyaya ng Diyos, kung wala ang pag-iingat ng Diyos, ay siguro hindi namin mararanasan ang maraming magagandang bagay na aming nararanasan. Kaya sabi nga, hindi po kailangang ma-specific kung ano yung mga yon o maging espesyal yung mga pangyayari, pero ang nakikita ko po ay ang kabutihan po ng Diyos kung paano siya gumagawa sa aming mga buhay. Kaya ito po ang aking ipinagpapasalamat sa Panginoon. Lalo tigit, ang oras na ito, ang pribilehiyong ito, at pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Yun po isang kagalakan natin, at pinagpapasalamat sa Panginoon na lagi tayong at least isa ay may pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At alam ko po na ito ay nagiging pagpapala din po sa marami. Kaya salamat po sa Panginoon at sa pagbibigay ng karunungan, ng kakayahan na unawain po ang kanyang salita. Kung sa sarili ko lamang ay talagang hindi ko po ito kakayaning unawain, pero salamat sa Panginoon na siyang nagbibigay ng karunungan at kakayahan na unawain ang salita ng kanyang salita. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Kaya ngayon po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, at itutuloy po natin ang mga aralin na atin pong naiwan. Alam ko po na ito ang pag-aaral na ito ay doctrinal, kaya medyo minsan nakakaantok pag hindi po natin naintindihan. Ano po, ito paalala na po sa atin na huwag naman po sana tayong antukin, lalo na video po ang ating pinapanood. Maging interesting po ito sa atin, sapagkat ito po ay mahalagang aral na dapat po nating maunawaan, lalo tigit po sa ating panahong kasalukuyan. Yan po ang dapat po nating alalahanin habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. At pag-aaralan po natin ay ang sa Revelation chapter 6 verse 2. Revelation chapter 6 verse 2, sa pagpapatuloy po ng ating naiwang aralin ng mga nagdaang panahon, sapagkat meron po tayong mga itinuro na alam po natin na leading ng Panginoon na kailangan ng church, to encourage the church na patuloy na magkaisa, patuloy na magpalakasan. Ano po? At ngayon naman po ay tutuloy po natin yung mahalagang aralin na dapat po nating matutunan, dapat po nating maunawaan. Bagaman ito po ay, sabi nga, eschatology o mangyayari sa hinaharap, at hindi na po tayo sakop nito as a believer, kaya lang kailangan po natin itong maunawaan, maintindihan bilang isang mananampalataya. Revelation chapter 6 verse 2, at sundan po sa salin po ng inyong mga Biblia para mas maintindihan po natin. Kung Tagalog po ang hawak po ninyo, ay mas mainam para po mas maintindihan po ninyo ang inyong binabasa. At babasahin ko naman po sa salin po ng Biblia na inilagay ko po dito sa aking presentation. Sa Revelation chapter 6 verse 2, magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, "Then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, Go, pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth." Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay katotohanan na dapat po naming maunawaan, katotohanan na dapat po naming sundin, at dakilang Diyos, katotohanan na dapat po naming ipalaganap.
Tunay nga, Panginoon, na sa iyong salitang ito ay marami kaming dapat maunawaan, marami kaming dapat matutunan. Dalangin po namin, Panginoon, ay ang iyong pangunguna po sa amin, sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu, ay ipakita, ipaunawa po sa amin ang mga bagay na dapat po namin matutunan. Nang sa ganon, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, ito po ay magkaroon ng paglalapal sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, lalo't higit ang iyong mga tagapakinig, ay gisingin mo po sila, Panginoon, ng iyong salita, at ikaw, Panginoon, ang magpala po sa kanila ng kaunawaan, dakilang Diyos, sapagkat ang salitang ito ay hindi po namin kayang unawain sa sarili po naming karunungan, kundi sa banal mong Espiritu lamang. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala at iniaasa sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Makakaupo na po ang lahat. At yan po, basahin ko minsan, sabi po dito sa Revelation chapter 16 verse 2, Then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, Go, pour out the 7 bowls of God's wrath to the earth. Natapos na po natin sa pag-aaral na ito ang seal at trumpets. Ngayon naman po ay 7 bowls. At pinapahayag po dito kung ano ang layunin ng bowls pong ito. Malinaw po, sabi dito, pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth. Kaya ang tema po natin ay the 7 bowls of God's wrath, o ang 7 bangkok, o sa ibang is vials ang nakalagay. Sinasabi po dito, anong meron dito ay yung galit ng Diyos. Doon po sa ating mga previous na pinag-aralan, makikita po natin yung tribulation timeline, o yung kaganapan ayon sa panahon na kalakip ng tribulation. Itong tribulation na pinag-aaralan natin ay may 7 taong haba. Ano po? At natapos na po natin at ito ay mayroong 2 bahagi. First 3.5 and second 3.5. Sa first 3.5, natalakay po natin yung 7 seal and 7 trumpet. Ano po? Yung first seal. Kaya first part ng tribulation. Makikita po natin sa presentation, itinatawag na tribulation. At ngayon po ay nasa second part na po tayo ng tribulation, o tinatawag na Great Tribulation. Bakit po ito tinawag na Great Tribulation at hindi tribulation lamang? Kasi makikita po natin dito sa pag-aaral natin ito ang malaking kaibahan ng 7 bowls sa 7 trumpet at sa 7 seal. Medyo may kahawig siya sa 7 trumpet, pero may pagkakapareho ng event, pero makikita natin yung laki ng kaibahan ng pangyayari po dito sa ating pag-aaral. Kasi sa trumpet ay makikita natin ay laging binabanggit at third, yung parteng 1/3 o 3 part ng mundo, 3 part ng dagat, 3 part ng land ay yung nadi-destroy. Pero dito po, total destruction na po ito pagdating po sa 7 bowls. Kaya makita natin dito, the 7th trumpet was the final sound of God's call to human in repentance. Kumbaga, itong trumpetang ito ay nagpapahayag na final call na. Bakit may final call? Kasi nais ng Diyos na magsisi at tumalikod ang tao sa kanilang mga kasalanan, sapagkat papasok na sa kasunod na pangyayari ang pinakamabigat na pangyayari na mangyayari sa kasaysayan ng sannilikha. Sabi nga ng Biblia ay ang mga pangyayari dito sa Great Tribulation ay mga pangyayaring hindi pa dinaanan o naranasan mula ng likhain ang mundo. Ang tinutukoy dito ay yung kapighatian at ang kahirapan. Kaya tinatawag siyang great, dakilang kapighatian. Ano po? 7 bowls are final judgment of God. Kanino? To those who did not repent from their sins. Sa 7 seal and 7 trumpet, mayroon laging babala ang Diyos. Kaya nga, ang ginamit niya lagi doon, a third of a sea, a third of a land, ang kanyang dinestroy, even a third of the universe, ang kanyang dinestroy doon para binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi at tumalikod ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya mapapansin po natin, pag binalikan po natin yung mga talata po doon sa 7 trumpet, ay makikita natin, after mangyari, ay mga tao ay nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Dito naman po, in this judgment,
was so very different from the other judgment because here there is no chance to repent. Purong pagpaparusa na po ito ng Diyos, purong paghatol na ito po ng Diyos sapagkat dumating na sa sukdulang natapos na ang babala ng Diyos sa mga tao para magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Minsan po talagang ang Diyos ay paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan pagdating po sa ating mga kasalanan dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak pagdating sa huli. Pero darating ang isang araw sa ating buhay na marireach na po natin yung final warning ng Panginoon at ang sigurado po doon ay kapahamakan na. Kaya minsan kung bakit talagang tayo ay lubusang napapahama kasi maraming babala ang Diyos sa atin, maraming paalala ang Diyos sa atin pero pinilit natin na hindi paniwalaan ng Diyos. Kaya ano nagiging resulta po sa ating buhay? Nagiging resulta ay kapahamakan, kahirapan. Hindi nagkulang ang Diyos ng paalala po sa atin sa mga bagay na dapat po nating gawin. Tayo'y nagkulang ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos kung bakit tayo nakakaranas sa panahon po natin ngayon ng kabiguan, kahirapan, kalungkutan ng buhay. Tandaan po natin, ang Diyos ay laging paulit-ulit nagpapaalala. Kaya dito naman po ay talagang ang tinutukoy dito ay patungkol sa kasalanan. Sabi nga, ang Diyos ay nagpapaalala din po sa atin ng paulit-ulit na maikli na ang panahon para po sa ating pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Maaring, sabi nga ay ang panahon ay napakanipis na. Minsan, isang kisap mata na lamang. Kasi maaring binababalaan tayo ng Diyos habang tayo ay buhay pa. Kaya lang ang buhay po natin ay isang kisap mata. Pwedeng mawala anytime. Kaya ang pinapaalalahanan po dito pa lamang sa introduction natin ay may paalala na ang Biblia pagdating po doon sa repentance. Ano po? At makikita po natin sa proposition natin, God is very specific regarding to His plan for human. Anong sinasabi po dito ng Biblia? Ang Biblia ay hindi naglihim sa tao kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya po may Biblia, kung babasahin natin mabuti, ay nakasulat po dito, detalyado ang bawat mangyayari, mga nangyari sa kung ano ang nais mangyari ng Diyos sa sanlibutan, maging sa atin po bilang mga tao. Kaya nga dito ay God is very specific regarding to His plan. Kung mapahamak man ang tao, wala nang pagkukulang po ang Diyos. Bakit po? Kasi nga inilahad na ng Diyos ang lahat ng kanyang plano. Lahat ng kanyang gagawin, kahit nga sa kahuli-hulihang sandali ng mundong ito, nakasulat po ito sa Biblia. Kung nais nating malaman kung ano ang plano ng Diyos, basahin po nating maigi ang Biblia, unawain po nating maigi ang Biblia upang hindi rin po tayo mapahamak. Amen po mga kapatid, yan pong kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Nalalaman natin ang plano ng Diyos, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Ang layunin po ng pag-aaral natin ito ay to strengthen the faith of the believers about Jesus' return. Parang sa Peter lang hindi na sila naniniwala na magbabalik pa muli ang Panginoon. Bakit daw? Kasi ang tagal na niyan nangamatay na yung aming mga ninuno hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Panginoon. Maaring minsan ito na rin po ang nasa isip ng maraming mananampalataya, hindi naman siguro babalik ang Panginoon. Sa ganda-ganda ng nangyayari ngayon at saka makikita natin, hindi naman siguro totoo yan. Yung mga ganyang agony o ganyang sentimento sa isip ng tao. Pero dito sa pag-aaral natin ito, mas papatibayin natin ng pag-aaral na ito, tutulungan tayo bilang mga mananampalataya na mas lalong maniwala na ang ating Panginoon ay magbabalik muli. At hindi lang basta magbabalik, malapit na ang pagbabalik na muli ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tatanungin ang ating mga sarili, gaano tayo naniniwala na ang Panginoon ay magbabalik na muli? Gaano tayo naniniwala na magra-rapture? Gaano tayo naniniwala na may tribulation? Gaano tayo naniniwala na may kaparusahan sa kasalanan? Yan po ang mga kalakip na katotohanan pagdating po sa Christ return. Padalawa po dito, to enlighten the believers about the present event in connection to what was written on the Bible about future events. Kung titingnan po natin ano nang nangyayari ngayon, lindol, bagyo, kalamidad,
sari-saring sakit. Anong connection nito sa sinasabi ng Biblia na mangyayari sa hinaharap? 'Di ba makita natin, babalikan natin yung Matthew chapter 24, may related po ito patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi maraming mananampalataya ang iniisip, ay matagal pa naman siguro ang pagbabalik ng Panginoon. Oo, naniniwala naman ako na babalik ang Panginoon, kaya lang hindi pa siguro ngayon. Maaring matagal pa, kaya nga maraming Kristiyano sa panahon po natin ngayon ng hindi pa nagbibigay ng kanyang buhay ng lubusan sa Panginoon, busy pa sa maraming bagay. Kasi ang isip nila ay malayo pa, hindi pa ngayon. Pero anong paalala ng Biblia? Sabi, ang Panginoon babalik sa panahong hindi inaasahan, ang tao ay nagsasaya. Ibig sabihin, walang specific. Pero dito sa pag-aaral na ito, to enlighten the believers about the present event, yung nangyayari ngayon, in connection to what was written on the Bible about future event. Yung nangyayari ngayon, ano na ang connection nito sa sinasabi ng Biblia at ano ang connection nito sa muling pagbabalik ng Panginoon? Dahil ang mga nangyayari sa panahon po natin ngayon ay may malaking kaugnayan sa kung gaano pa katagal ang ating paghihintay sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa panahon po natin ngayon, makikita po natin, laganap ang bulaang propeta, sabi, kailan daw? October yata yun, October 12 yata yun, nasabi magra-rapture na. At ngayon naman po, may bago namang trending na video naman. Yung isa naman, siya daw yung future Noah. Gumagawa siya ngayon ng malaking barko at sa December 25 daw naman po ay babaha kasi uulan daw po ng 3 taon. At yung maliligtas na daw yung sasakay sa barkong kanyang ginagawa. Siya daw yung nanaginip. Nalimutan ko lang po yung bansa na kanyang pinanggalingan. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, nung nagkaroon ng rainbow, hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa baha. Kaya makikita po natin anong koneksyon nito sa mga nangyayari ngayon. Anong koneksyon nitong mga nangyayari ngayon sa sinasabi ng Biblia na mangyayari sa hinaharap. Dapat po tayo nagiging aware sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Minsan maraming tao aware lamang sa nangyayari sa buhay ng may buhay, sa buhay ng kapitbahay. Huwag po natin masyadong pakalman ang buhay ng kapitbahay. Ang intindihin po natin yung general event o po yung buhay ng kapitbahay. Minsan mga mananampalataya ay kabahagi pa po niyan ng ganyang sistema na ang pinapakalman ay buhay ng may buhay, buhay ng kapitbahay. Ang tinatawag po ng mga marites daw po ang CCTV ng barangay. Huwag po tayong sa ganyang bagay. Ang nawain po natin ay kung ano yung nangyayari ngayon at ano yung koneksyon nito sa mangyayari sa hinaharap. Dapat tayo mga mananampalataya ay itong ating iniintindi o pinapahalagahan. Lalo't higit sa mga napapanood natin sa social media, dapat ay may kabuluhan ng ating mga pinapanood. Ano po, hindi po basta TikTok lang, sayaw-sayaw, kung ano nung trending, kasi po ay mahalaga po yung mga nangyayari ngayon na related po sa hinaharap. Pag-aralan po natin sa ito na magbibigay sa atin ng magpapalakas ng ating pananampalataya, mag-i-enlighten sa atin. Pag-aralan po muna natin, ang una ay ang first bowl na makatutulong po ito sa ating buhay pananampalataya. Parang katatapos pala ng intro, preposition, objective, ay ang haba na agad ng oras na nagugol. Bakit po kaya ganoon? Ano po? Bakit parang ang bilis lagi ng oras pagka ako nagsasalita? Para na akong rapper minsan para lamang ma-hit ko yung oras, ay bibilisan ko yung salita. Ano po? Ay ang sigurado po natin dito ay baka ito hindi natin po matapos dahil po ito ay 7 bowl. Kung babasahin po natin at papaliwanag ng tig-5 o tig-10 minuto, ay di pag 10 ay di ilan na po yun? 70 minutes, more than 1 hour na po. Kaya sigurado po hindi po matatapos, itutuloy po natin. Kaya meron tayong part 2 po nito. Pero sisikapin po natin na maipaliwanag po ito ng detalyado, ng malinaw, ng hindi nagmamadali, nang sa ganun ay mas maintindihan po natin. Ay, ang tanong, handa po ba tayo kahit mapahaba? Ako, hindi ko po narinig Pasensya na po, tatapos po ito ng maaga. Hindi ko po narinig ang yung sagot. Amen, purihin po ang Diyos. At sabi po dito sa first bowl, the first angel went, sa Revelation chapter 16 verse 2,
The first angel went and poured out his bowl on the land. Saan po binuhos? Sa land. And ugly festering sores broke out on the people who had mark of the beast and worship its image. Ito yung first bowl na ibinuhos ng first angel at ibinuhos daw po ito ay sa land, sa kalupaan. At ang sabi dito ay, and ugly festering souls broke out on the people. At ang mga tao nagkaroon ng sugat o sakit na sinasabi po dito. At sinong mga taong ito? Lahat ba ng tao sa mundo na naiwan after po ng rapture? Kasi makikita po natin, ang pangyayaring ito ay after na po ng rapture kasi nasa tribulation na po tayo. Habang sa langit ay nagkakaroon ng marriage supper of the Lamb at ng judgment seat of Christ o yung pag-ano po ng rewarding, ay dito naman po sa lupa ay suffering naman po ang pinagdadaanan ng mga tao. At makikita po natin dito sa after 3.5 years, kumbaga, dumanas na sila ng malalang sugat, malalang kahirapan, pero sabi ng Biblia, a third part ng mundo lamang, a third part of man. Pero dito ay yung pangkalahatan na po at ang tinutukoy po ditong mga tao na nakaranas ng ganitong parusa o kahirapan o judgment ng Panginoon ay out of the people who had mark of the beast and worship its image. Yan. Ito na po siguro ang isa sa usapin na nagiging trending sa mga mananampalataya at maging sa social media kung patungkol po sa Christian life ang inyong papanoodin. Trending na po ngayon ang Mark of the Beast. Alam natin ito at matagal na natin itong alam. Ang tanong na lamang, kailan ba talaga ito mangyayari, ang Mark of the Beast? Kasi maraming mananampalataya, tulad na lamang po noong COVID, ang ayaw magpaturok ng vaccine. Ayaw magpabaksin, noong antivirus. Kasi daw, Mark of the Beast na yan. Yun ang sentimento ng maraming mananampalataya. At kaya pag may mga mananampalataya na nagpaturok, hinuhusgahan. Ikaw ay hindi ka na maliligtas kasi may turok ka na may Mark of the Beast ka na. Kasi unawain po muna natin. Kaya naniniwala tayo na bilang mga mananampalataya sa tatlong proseso. Sabi nga po dito, kaganapan ng pre-trib, post-trib at mid-trib. At ang pinaniniwalaan po natin dito ay pre-trib. Ibig sabihin pre-trib, bago mag-tribulation, ira-rapture na po tayo. Kaya pagdating ng tribulation, doon pa lamang mangyayari yung Mark of the Beast. Kasi sa Revelation chapter 7, pataas, ito po yung rapture na, after rapture na po yun. Papasok na po yun ng tribulation. Kaya, ibig sabihin, wala na po ang mananampalataya. Since nasa chapter 16 na po tayo, ang mga mananampalataya po dito ay wala na. Lilinawin po natin, ang mga mananampalataya po dito ay wala na. Na-rapture na po sila. Pero mahalaga din po nating maintindihan para tayo hindi matakot sa mga nababalita po natin ngayon. Natakot sa kung ano-anong sentimento, malaman natin kailan ito dapat mangyari. Ang Mark of the Beast ay mangyayari sa panahon ng tribulation. Kasi kung naniniwala tayo na tayo ang vaccine ay Mark of the Beast, ay ang pinaniniwalaan natin ay nasa mid-trib po tayo. Karanas muna tayong tribulation, tapos matuturokan sa tayo ira-rapture. Kung hindi tayo matuturokan doon sa panahon tayo mara-rapture. Kasi pinaniniwalaan po natin ay pre-trib. Bago mag-tribulation, rapture muna. Kaya ito ay hindi po ito mangyayari sa panahon po natin ngayon. Ulitin ko po hindi po ito mangyayari sa panahon po natin ngayon, church age. Kaya huwag po natin katakutan kung ano ang mga lumalabas. Yung mga lumalabas po ngayon na patungkol sa Mark of the Beast ay ipinapakita lamang po kung ano ang mangyayari sa future. Mamaya mas maintindihan po natin at ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti patungkol po dito sa Mark of the Beast na ito nang hindi po tayo matakot. At mas maintindihan natin gaano na tayo kalapit sa tribulation. Amen po mga kapatid.
Andiyan pa po ba kayo? Interesting pa po ba ang ating pinag-aaralan? Yan. Kasi sabi dito, ang magkakaroon lamang ay ano, yung mga taong may tatak ng diablo, mark of the beast, tatak ng halimaw. Ito po ay, sabi ng iba, mamaya, tingnan po natin mabuti. Para saan po ito? Yung mark of the beast, mas maintindihan po natin. Mark of the beast designed to mock the seal of God. Seal of God that plays to his follower. Ibig sabihin, ito daw pangungutya o panghahamak. Saan? Doon sa seal of God. Ibig sabihin, meron din pong silyo ng Panginoon. Kaya sila naman merong mark of the beast, tatak ng halimaw. At ang seal of God na ito, placed on his followers. O kaninong followers? Hindi po sa diablo, kundi God's follower. Mamaya, maintindihan po natin sinong mga natatakang ito. Para saan po ang mark of the beast? To save them from the persecution of Satan's authority. Kasi, sa panahon pong ito ay magkakaroon ng lubos na kapangyarihan si Satanas para po sa mga tao, at ang walang tatak po nito ay makararanas ng persecution, o baga kung sa ano po natin sa panahon natin ay magiging parang rebelde. Kaya anumang kalakip na kaparusahan sa hindi pagsunod sa pagkakaroon ng mark of the beast ay mararanasan po ito ng mga taong walang tatak ng demonyo o tatak ng halimaw. Ngunit ang mga taong magpapatatak po nito ay free po sila na magawa ang ano nila, ang hindi po sila ipe-persecute ng authority ng diablo, o ibig sabihin ay ano, hindi sila paparusahan, hindi sila papahirapan ng mga namumuno sa panahon pong ito. At sabi po dito, those who accept it, o yung mga tao nagpatatak, it shows their allegiance to Satan's, o pakikianib, pakikiisa. Ang taong magpatatak nito ay tinatanggap niya sa kanyang buhay na ang kapangyarihan ng o pakikiisa niya, pakikibahagi kay Satanas. Their willingness to operate within the economic system he promotes and the rebellion against God. At tatangkilikin niya ang lahat ng anumang, sabi nga ng tatangkilikin niya ang lahat ng anumang economic system o sistema, o kumbaga anumang nais ipagawa, ipasunod ng diablo sa kanila, at ang kanilang ito ay ano, their rebellion against God. Ang pagtatatak na ito ay nagpapakita na ang isang tao na may tatak nito ay siya ay nakikipaglaban na sa Diyos, o hindi na sumasang-ayon sa Diyos, sapagkat siya ay sumasang-ayon na sa diablo. Hindi siya na magpapasakop sa Diyos sapagkat siya ay magpapasakop na sa diablo. Yan po ang tatak ng halimaw. Yun po yung kahulugan po nung kung bakit magkakaroon ng ganon. Kasi tingnan po natin mabuti. Sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Lista nyo po, basahin nyo po sa Tagalog at nang mas maintindihan po natin. Sabi dito, matapos bigyan siya kapangyarihan, it also force all people. Ibig sabihin, walang choice. Force, forsahan, sapilitan. Anong sasapilitan? All people. Ang people na tinutukoy, great and small, rich and poor. Ibig sabihin, kilala man o hindi kilala. May katungkulan ka man o wala. Presidente ka man o ikaw ay tambay, walang trabaho. Yan po yung great and small. Rich and poor, free and slave. Ipoforce to receive a mark on their right hand and on their forehead. So they could not buy or sell, they have the mark, which is name of the beast and the number of its name. This call for wisdom. Paalala po, ito'y nangangailangan daw ng karunungan. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Balikan po natin yung talata. To receive a mark on their right hand and on their forehead. Sabi ng iba, hindi daw po ito literal na ititatatak.
Sabi, ito daw ay symbolical na kung saan ay parang sinasabi na may tatak ng halimaw sa iyong isip at sa iyong kamay. Yung isip, yung forehead, it means yung isip. Ang isip ng tao ay matatatak ng halimaw. Ibig sabihin, ang laman ng kanyang puso, ang kanyang isipan ay kasamaan. Mapupuno ng kasamaan ang isip ng isang tao. Kaya nga, sabi, di ba, minsan expression natin, ang isip nito'y kala mo sa diablo. Bakit? Ibig sabihin, kasamaan ang nilalaman ng isip. Ang sabi naman po na, dito sa isa ay on their forehand, on their right hand. Right hand naman, ito naman yung gawa ng tao. It's symbolical as a gawa ng tao. Ibig sabihin, makikita mula sa isip, dadaloy sa gawa ng tao ang kasamaan ng diablo. Kumbaga, it reflects. Parang sa atin as a Christian, pag tinanggap natin si Kristo bilang pansarili tagapagligtas, magiging laban ng isip natin ay si Kristo at dadaloy ito sa ating pamumuhay. Ang magiging buhay natin ay buhay na katulad ng kay Kristo. Kasi may tatak tayo ng banal na espiritu o tatak ni Kristo. Yun daw ang symbolical nila na pagka may tatak ka ng diablo, madumi ang isip mo, masama ang isip mo, kaya ang gawa mo ay masama na din ang gawa ng isang tao. Kaya lang, tingnan po natin mabuti. So they could not buy or sell unless. So they. Ibig sabihin, ang wala nito ay hindi sila makakapangalakal, hindi sila makakabenta o makakabili. Unless, sabi dito, they had the mark which is the name of the beast. Ibig sabihin, dapat may ebidensya. Ano yun? Ibig sabihin, tatanungin, ikaw ba'y masama o mabuti? Pag bibili ka, masama ako. Hindi po ganoon. Anong magiging ebidensya nila na masama yung isang tao at mabuti yung isang tao? Laman ng isip ng isang tao, hindi po magtutugma sa senaryo pagdating sa economic. Makita po natin? Kasi anong magiging ebidensya o pruweba na ang isang tao ay may tatak ng mark of the beast pagdating sa kanyang kaisipan at sa kanyang mga gawa? Dapat ba siya ay may present na record na siya ay kriminal? O pag bibili siya, mumurahin yung ano, yung tindero o tindera, sasampal-sampalin para makita siya yung masama. Habang bumibili, mahirap po yun. Habang bumibili kay nananakat ka ng kapwa, hindi po ganoon ang magiging sistema. Kasi, ang sabi dito, so that they could not buy or sell unless they had mark which is the name of the beast. Tandaan niyo po nung ano, noong pandemic, meron tayong blue card, na ang walang blue card ay hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng bumili. Hindi ka pwede pa sa supermarket pagka blue card mo, ano. Ibig sabihin, yung proseso ay nagbabago. Sabi nga po dito, it is sa pang-aaral po ngayon, ito daw po isang technology na gabuti lamang ng bigas, ang laki, pero naandun na lahat ng detail ng isang tao. I-implant lang po yun. At napatunayan ng science na ang atin pong ito ay may kakayahan na malagyan po noon kasi may heat po ito na hindi masisira yung electronic device pong yun. Maging po sa noo po natin. Kaya mapapansin po natin pag nilalagnat, hinihipo yung ulo. Kasi meron po doong temperature na kung saan makakasurvive at hindi masisira yung technology na ilalagay. I-implant po talaga yon. Literally, i-implant para bibili. At makikita po natin dito, sa pangyayaring ito, ang sabi, matagal pa yan. Hindi pa mangyayari yan. Wala pang technology na ganan. Sa ngayon po, dito po sa bansang UK, ay kabi-kabila po ang protesta pagdating po doon sa mandatory digital ID implementation. Ngayon po, nakita po natin dati sa card lang. Ngayon, mandatory ID. Yung ID naman yon, pwedeng ilagay sa cellphone mo. Tapos ano pong kasunod? Mawawala. Nakikita niyo po yung evolution nung pangyayari. O yung progression ng pangyayari. Mula sa papel, magiging digital ID, hanggang sa magiging chips na po siya. Kasi ano magiging ito, nawawala, nasisira, nananakaw, kaya itatanim na lamang sa tao. Tingnan po ninyo mabuti at observe po natin mabuti. Gaano pa kaya kalayo ang tribulation ito sa nangyayari po ngayon? Mabilis lamang po ang technology.
taon lamang po ang pagitan ay marami agad silang nade-develop. At ano po ang kalakip ng mandatory digital ID? Hindi pa po siya na-implement ngayon dito pero dahil marami pa po nagpoprotesta. Una ay makokontrol na po ng government ang bawat tao. Pwede nilang i-shutdown ang iyong account, pwede nilang kontrolin kung paano ka bumili, pwede nilang kontrolin kung paano ka mag-travel. Lahat po ay kontrolado ng government. Padalawa, kung bakit dito, ang sabi sa mandatory, kapag ka wala kang ID, hindi ka pwedeng magtrabaho. Hindi ka pwedeng mag-apply ng trabaho dito. Kung may trabaho ka man at wala kang ID, ay pwede kang tanggalin sa trabaho. Observe po ninyo, yung sinasabi po natin, ang kahalagahan ng nangyayari ngayon sa mangyayari sa hinaharap. I-preview po ninyong mabuti. Ang mga nangyayari ngayon po ay paghahanda sa mangyayari sa hinaharap. Dinidevelop lamang po yung sistema at yung technology. At ngayon po, may mga kumakalat na din pong balita, hindi po ito AI, na may mga bansa na nag-try na po sila noong implant po, noong chips pong ito, at tinetesting po ito ng isang kumpanya, ginamit na po ito sa pag nandun yung kanyang sahod, paano siya bibili sa grocery, ini-scan lang po yung kamay. Ngayon, gaano kalayo pa? Ang sabi dito, ito yung nangyari ng 3.5 years ng tribulation. 7 taon po yon. So, kung may 3.5 years na una, anytime pwedeng mangyari po ang rapture sa panahon po natin ngayon, kung iisipin natin, parang wala ng 4 na taon pwedeng mangyari po ito. Doon sa first 3.5 years, pwedeng doon ma-develop yung sistema ng tribulation. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang layo pa. Kasi ang rapture, isang kisap mata. Ang technology, ang bilis ng progreso. At sa China po, kung napapanood nyo po yon, ngayon po sila ay naka-digital na po sila. Ang lahat ng tao sa kanila ay ini-scan na lang sa mata. Nakokontrol na po ng government ang lahat ng kanilang transaction. Parang yung napanood ko na pagka ikaw ay naban dun sa nagkaroon ka ng bad record, i-close lahat ng account mo, hindi mo magagamit. Hindi ka pwedeng sumakay, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng, basta lahat hindi pwede. Hanggang sa mamatay ka na. Unless may magpakain sa iyo. Pero kung kita nila yon, pwede nilang i-control yung nagpapakain dun sa isa, kontrolin din yun para hindi makapagpakain. It is being controlled. Yan po ang pinaglalaban nila ngayon kung bakit ayaw mangyari dito. Kasi nga, mawawala ng karapatan, parang magiging robot na lang mga tao. Halimbawa, kumain ka ang allowance mo lamang sa pagkain na allow ng gobyerno ay 100 pounds. Kung 3 days pa lang mo, nakaka-100 pounds ka na, sa 4th day, hindi ka na makakain kasi control na yun, lalabas po yun doon sa sistema nila. O ito, ang nabili mo, nakakain ka na ng ganito. Kung magta-travel ka, ito lang allowance mo, nakapag-travel ka ng marami, hindi ka na pwede mag-travel uli. Yun po yung nagiging AI na pinapakita ng future na pwedeng mangyari po dun sa ganun. At ito po, kung titingnan po natin mabuti at pag-aaralan natin mabuti, ito po yung sinasabi nga natin preview ng mangyayari doon po sa hinaharap, sa Great Tribulation. Nakuha po natin ang ibig sabihin na yung nangyayari ngayon ay preparasyon pa lamang sa mga mangyayari sa hinaharap. And sabi po dito, this call for wisdom. Kailangan po ito ng karunungan. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Bakit daw po 666? Ang 7 po ay perfect number. Complete. Kaya nga sabi po dito ay 666 ay fall short. Kulang. Ano po? Fall short in in power, fall short in holiness, fall short in knowledge. Yan po ang diablo. Hindi sapat, kulang. Kaya 6. Ang ating Panginoon ay 7. Kaya siya ay perfecto. Walang kulang. Yan po ang kabuuan po ng mark of the
beast. Hindi po ito sa panahon po natin ngayon. Kasi kung mangyayari sa panahon po natin ngayon, ibig sabihin nasa Great Tribulation period na po tayo. Pero bilang isang mananampalataya, paalala po natin, tayo po ay pre-trib rapture muna bago ang tribulation. Amen po mga kapatid, sana maging maging aware na po tayo. Mamaya sa pagtatapos po natin dito, makikita po natin ang lahat ng aral na dapat po nating matutunan po dito. Isa-isahin lang po natin para mas maintindihan po natin. Hindi pa po natin ito ma-detail na sobra ka-detail kasi sobrang haba po pag inisa-isa po natin. Ang sabi naman po dito, seal of God. The word seal in the New Testament comes from the Greek word that means to stamp with a private mark in the interest of keeping something secret or protecting or preserving the sealed object. It is also means anything is confirmed. Sabi nga ay na-confirm na, approved, and authenticated. Pag may sealed, ang sinasabi dito ay may preservation at may confirmation, may approved, may authentication. Ibig sabihin legit. This signifies that individual belongs to God. Yung God seal kanina, yung mark of the beast belong sa Diablo, yung seal of God, ito naman ay it signifies that individual. Ibig sabihin, ang pagtatatak nito individually, hindi ito by group or by leaders or by family. It belongs to God and under His protection during tribulation period. Kasi nabanggit po ito ay saan? Sa Revelation chapter 7 verse 2. Ang sabi po dito, 4, Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of living God. Having the seal of living God, ibig sabihin, may tatak siya ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaningningan ng Diyos ay nasa kanya. Yung authority ng Diyos ay nasa kanya. He is called out in the loud voice to the four angels who had been given power to harm the land and the sea. Anong po mensahe niya? Do not harm the land or the sea or the trees until kailan? We put a seal on the forehead of the servant of God. Yan po yung tinatawag na seal of God. Ewan po natin. Sabi niya, huwag muna ninyong sisirain ang lahat hanggat hindi natin itatatak sa kanilang mga noo, kaninos noo ng servant of God, sa lingkod ng mga Diyos, sa naglilingkod sa Diyos. And then I heard the number of those who were sealed. Narinig ni Juan yung boses ng mga naselyuhan, at ang sabi doon yung 144,000 from all the tribes of Israel. Ito po ay doctrinal. Kailangan pong maintindihan ito pong doctrinal na ito. Ang sabi po dito ay 144. May nangahawak po dito na relihiyon na sila daw po ang maliligtas, sila ay matatatakan ng seal of God. Ito daw po sila daw po yung 144. Sa laki ng kanilang relihiyon, 144,000 lamang palang maliligtas. Sila po yung mga saksi ni Jehovah na naniniwala na pagdating sa 144, sila daw po ito. Kiniklaim nila na sila ito. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, sino ang mga ito? Ang sabi po dito, from all the tribes of Israel. 12 tribes of Israel, tig to 12,000 po yan. Tingnan nyo po sa inyong Biblia, binanggit po diyan. Ito po yung mangyayari ay sa sa tribulation. Hindi po yan maaring sila po yan. Kasi exclusive nga po yan eh. Kita po natin, kaya mahalaga po nag-aaral ng Biblia para hindi madaya. Kaya pag dumating po sa inyo, tanong nyo, sino bang mga maliligtas? Ilan ang maliligtas? Pag sinabing ay maliligtas ang kanilang relihiyon at may 144,000, buksan nyo po yan. Tanong nyo, sino bang nasa 144,000? Tribe of Israel. Mababanggit mo doon, tigla 12,000 yung 12 anak ng Israel. At sabi po dito, tingnan po natin anong naging effect po dito. Ito po yung sa fifth trumpet. And out of the smoke, locusts came down on the earth and were given power like of a scorpion on the earth, and they were told not to harm the grass, the earth, and any plants of tree.
but only those who did not have seal of God on their forehead. Tingnan po natin ha. Wala pa po ditong tatak ng Diablo kasi nasa 13 pa po yun. Ang meron pa lang po dito ay tatak ng Diyos. At makikita po natin dito, yung tatak ng Diyos ano, yung preservation, yung protection, yung pagtatalaga bilang sa Diyos. Ang sabi dito, but only those who did not have. Ang makakaranas lamang po ng kaparusahang ito, ng judgment nito, ng mga kahirapan ito, but those people who did not have the seal of God. Yung may seal of God on their forehead are exempted dito po saan? Sa kaganapan pong ito. Kaya makikita po natin, kung babalikan po natin yung sinasabi ng ano, seal of God, ano, yung protection, yung confirmation, yung authentication. It means, pag sinelyuhan, ng selyo, it means authenticated na sila ay lingkod ng Diyos. Parang tayo, pagka tayo bilang naselyuhan po tayo na banal na espiritu. Tandaan niyo po sa Ephesians chapter 1, I think verse 14 na seal of Holy Spirit. Ibig sabihin, authenticated na tayo ay anak ng Diyos. Authenticated na tayo ay lingkod ng Diyos. Authenticated at proved na tayo ay may buhay na walang hanggan kasi may tatak ng banal na espiritu. Yan po ang kahalagahan po nung selyo. At makita po natin, ano, sa first bowl na itinuturo po sa atin dito, ano, it is a physical torment, faint and divine judgment to the followers of Antichrist. Ito po yung direct assault, direktang kaparusahan para sa mga taong hindi kumilala sa Diyos at ang kinilala ay ang Diablo sa kanilang buhay. Physical torment, kahirapan. Sabi nga po dito ay symbolic meaning in the Bible context, physical affliction, often symbol spiritual corruption or divine punishment. These sores are seen as a physical manifestation of the spiritual decay that comes from rejecting God and following the Antichrist. Kung titingnan po natin, dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon, symbolically, spiritually nadidecay po ang isang tao. Sabi nga, yun daw pong sugat na ito, kung ano ay yung tawag po dito, ano, yung sakit sa Bible, nalimutan ko ano, ketong, yung talagang mahapdi, masakit, na hindi malalim ang sugat, sakit sa buto, yung ganong kasakit po yung sugat na naranasan po ng mga ito, talagang parusa sa mga taong hindi kumikilala o sumunod sa ating Panginoong Hesukristo o sa Diyos, hindi sila kumilala sa Diyos. At makikita po natin dito na tinuturuan din tayo ng Panginoon na talagang ang hindi pagsunod sa Diyos ay laging nagdudulot ng kapahamakan at kaparusahan o hirap ng buhay. Ano po, makikita po natin dito, malino na pinapakita po sa atin dito na kahirapan talaga ang dulot kapag tayo hindi nagtitiwala sa Diyos. Kahirapan talaga ang nagiging dulot kapag tayo ay hindi marunong sumunod sa Diyos. Minsan kasi akala natin tayo ay tagasunod ng Panginoon kasi tayo sumisimba, kasi tayo ay nagbabasa ng Biblia. Pero ang tanong, nakikita ba sa ating buhay ang ating binabasa, ang ating naririnig na aral? Kasi dalawang bagay lang naman po ang pwede pong mangyari sa atin sa araw-araw. Tayo maging tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Diablo. Hindi batayan ang ating attendance, hindi batayan ang ating paglilingkod para sabihin tayo tagasunod ni Kristo. Kasi malinaw po sinabi ng Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa langit. Amen po mga kapatid. Ito paalala po sa atin. Na sa ating buhay, dalawang bagay lamang po pwede natin gawin. Sumunod sa Diyos o sumunod sa Diablo. Pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, automatic sumusunod tayo sa Diablo. Pag hindi tayo sumusunod sa Diablo, automatic sumusunod tayo sa Diyos. Pag ang Diyos ang sinunod natin, sigurado may pag-iingat ang Diyos. Pag Diablo sinunod natin, ang sigurado po may kapamakan tayong kakaharapin. Kaya kung tatanungin po natin ang ating mga sarili sa oras pong ito, sino kaya ang nasusunod sa ating buhay? Ang Diyos o ang Diablo? Yan po ang unang bahagi pa lamang. Bakit mag-iisang oras na?
unang bahagi pa lang po, nakita po natin yung paalala sa atin ng Diyos. Malinaw ang paalala sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ang mga nangyayari ngayon ay may koneksyon sa mangyayari sa hinaharap. Dapat tayong maging alerto. Huwag puro kardong pinapanood. Ano po? Even yung corrupt leaders po ngayon, bakit po yan may nangyayari? May papel pa rin po yan sa hinaharap. Sa pag-aaral po natin, makita po natin yan. Amen po mga kapatid. Isa lang pong, siguro, dito lang po muna tayo hanggang ikalawa para po mas maano natin. At yung mga pahuli naman po maikli na lamang. Ito lang po talagang first ang medyo mahaba kasi ito yung medyo crucial na nangyayari sa panahon ngayon at may koneksyon sa mangyayari sa hinaharap. Kasi dito maraming mananampalataya ang nadadaya. Takot na takot sa mga kung ano-anong pero hindi pa po iyan. Paghahanda pa lang po. Pinapakita lang po sa atin yung sinasabi ng Biblia ay pwede pala talagang mangyari at totoo talagang mangyayari. Yan po tinuturo sa atin ng first bowl. At isa po ay tinuturo sa atin ay ang pagsunod sa Panginoon. Dalawang bagay lang yan. Pag hindi tayo, sabi nga kung tayo magiging matibay sa pakikipaglaban, ay patibayan na natin ay ang pagtiwala sa Panginoon, hindi ang paglayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Padalawa. Second bowl sa Revelation chapter 16 verse 3. Ang sabi po dito, and the second angel poured out his vials or bowls upon the sea, and it became as a blood of the dead man, and every living soul died in the sea. Makita naman po natin dun sa trumpet, a third of a sea are being destroyed. Dito po, ang sabi po dito ay upon the sea. Ibig sabihin ng apan, sa pangkalahataan, pangkabuuan. Hindi na puputol-putol, buo na. Kaya nga ito po yung final judgment ng ating Panginoon. Kasi natapos na siya magbabala, natapos na siya magpaalala, marami pa rin ang hindi tumalikod sa kasalanan, at kaya ngayon, itong mga hindi tumalikod sa kasalanan ito, sila yung nakakaranas po ng ganitong uri ng kapighatian at kahirapan. At sinasabi po dito, ang pinapakita po nito yung total judgment of His creation to His creation. Yung pangkalahatan na. Wala nang exemption, wala nang exempted, wala nang magpapababala pa. Kundi total na po ito. Pangmalawakan na po. At higit sa lang, this judgment is direct response to the rejection of God's authority and the sinfulness of the world. Yan po ang isang katotohanan diyan. Yung direct response ng Panginoon saan? Doon sa hindi pagkilala, pagsunod ng tao sa kabila ng lahat ng ipinakita ng Diyos na kababalaghan. Kasi ito naman nangyari, hindi instant eh. May nauna pang munang nangyari eh. Alam niyo po, ganun din naman sa buhay po natin. Hindi agad instant nangyayari yung parusa ng Diyos. Marami munang kailangan tayong makita tulad po ng mga nangyayari po sa panahon po natin ngayon. Anong nangyayari? Mga kalamidad. Ano yung tinuturo sa atin po ng Panginoon? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Makita po natin. Pero sa dami ng kalamidad na nangyayari, anong nangyayari? Sinisisi pa ang Panginoon. Hindi binangyari ng Diyos ang mga nangyayari sa buhay po natin, even kapahamakan, para parusahan po tayo ng Diyos, kundi para paalalahanan tayo ng Diyos. Kasi kung paparusahan tayo talaga ng Diyos, ay talagang wala tayong magagawa. Wala nang chance to repent, wala nang chance to baguhin pa ang ating buhay. Talagang kapahamakan agad. Amen po, kaya napakabuti po ng Diyos na even yung mga nangyayari sa buhay natin, ginagamit ito ng Diyos para maunawaan natin na mayroon tayong maling nagagawa sa Diyos. Para tayo ay turuan ng Diyos, buksan ng Diyos ang ating puso at isipan na maunawaan na kailangan nating manumbalik sa Diyos. Kailangan nating kilalanin ang Diyos. Kaya sabi dito ay total judgment, direct response
ng Panginoon. Kasi mahabang panahon na ang Diyos ay nagbabala, nagpakita ng mga kababalaghaang bagay. Pero ang mga tao ay hindi pa rin nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Minsan ganun po tayo katigas ang puso natin. Ang dami na nating naranasan, pero pinipilit pa rin natin na hindi kilalanin ang Diyos. Sabi po dito, the sea as a source of life and sustenance became a scene of death and decay. Yan po ang pinapakita noon, symbolizing the pervasive nature of sin and its ultimate consequences, death. Symbolizes po ng yung lawak ng kasalanan. Sabi nga, di ba lagi nating i-describe pag ang ating problema ay gabarko, ang solusyon ng Diyos ay gadagat. It signifies na yung lawak o laki. Ito naman po yung lawak o laki ng kasalanan sa mundo. Yun po pinapakita ng sobrang laki na, sobrang lawak na, sobrang sama na ng tao, sobrang laki na ng kasalanan ng tao. Yung lawak na talaga, sabi, parang hindi na kayang sukatin. Pero sabi po dito, nagkaroon ito ng kamatayan sa lahat ng nabubuhay sa dagat and its ultimate consequences, kamatayan. Lagi po natin tatandaan, hindi nagbibiro ang Diyos. Nang sinabi niyang, for the wages of sin is death. Kapahamakan ang dulot ng kasalanan. Kamatayan ang dulot ng kasalanan. Amen po mga kapatid, ibig sabihin walang may dudulot na mabuti ang kasalanan. Kailanman hindi magdudulot ng mabuti ang kasalanan. Masarap lamang po yang gawin sa una, pero sa huli, pag nakita na po natin realidad, ay kapahamakan po yan. Alam nyo, parang kay, yung kay Eva, masyado siyang naging interesado yung sa pandaraya sa kanya ng Diablo. Na-interest niya na parang ang sarap maging kagaya ng Diyos. Parang nakikita na yung ganda kapag nakuha niya yung benepisyo. Pero hindi niya nakita yung bunga o laki ng epekto kapag ginawa niya yung kasalanan. Ganyan po ang kasalanan, mga kapatid. Aatrakin po tayo dyan sa isang maganda at masarap na bunga. Parang pag ginawa ko to, ay magiging ganito ako, magdudulot sa akin ng mabuti. Kaya nga, ang daming natatrap sa kasalanan. Nasisiyahan yung iyong mata, nasisiyahan yung iyong katawan, kasi nakikita natin na maganda ang dulot. Pero tandaan po natin, sa huli po nito, yung consequences. Matapos nating makuha ang panandaliang kaligayahan, pang walang hanggang kaparusahan po ang mararanasan ng isang tao. Kaya walang mabuti po sa kasalanan. Amen po mga kapatid. Kaya huwag po tayong padaya sa kasalanan. Ito po yung pagkakataon na kilalanin po natin ang Diyos sa ating buhay. Sabi nga, ang tukso ay lagi po yun na andyan para tayo ay laging akitin na gawin ang mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Laging gusto pong ipakita ng kasalanan kung ano ang pwedeng maging tayo. Pero tandaan po natin, ipinapakita ng Biblia kung ano ang pwedeng maging tayo kapag sa kasalanan tayo namuhay. Ito po yung panahon na tayo ay tinuturuan ng Diyos pagdating po sa kasalanan. Amen po mga kapatid. Sana po ay naano po natin. Yung mga susunod po ay sa susunod. Medyo mahaba na po agad yung oras na ating nagamit. Amen. Purihin po ang Diyos. At sa pag-aaral pong ito ay itinuturo lamang po sa atin ng Diyos na ang mahahalagang bagay patungkol po sa pagsisisi sa kasalanan, mahalagang bagay patungkol po sa kasalanan. Na walang maibubungang mabuti. At higit sa lahat, kahalagahan ng pagsunod po sa Diyos. Sa huling panahon pong ito, dapat tayo po ay nagiging matibay ang ating pananampalataya sa pagsunod sa Diyos at hindi pagsunod sa sanlibutan ito. Dapat nagiging matibay po ang ating pamumuhay
pagtalikod sa kasalanan, hindi pagtatampisaw sa kasalanan. Kasi po, ang sigurado diyan, darating ang isang araw, marireceive natin ang consequences ng lahat ng ating ginawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa oras pong ito. Tuloy po natin ito. Ito naman po sa next week ay matatapos na po natin ito or kailan ko maisasend yung second video natin. Sana po na-bless po tayo at sana maging interesting pa po tayo. Sa mga interesado po, ay abang-abangan nyo po at baka next week o sa mga susunod na linggo ay yung pagpapatuloy nito. Pagka-absent po kayo, sigurado, hindi nyo masusubaybayan po ang ating serye ng pag-aaral sa salita ng Panginoon. Masarap daw po yung lagi may inaabangan. Ano po? At kinasasabikan. Amen? Purihin po ang Diyos. Sana po tayo ay na-bless. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, na dakila po sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang mga oras para baybayin po namin ang iyong salita. Talagang tunay nga, Panginoon, na ang iyong salita ay napakalawak, dakilang Diyos. At alam po namin na ikaw ang nagtalaga ng oras na ito para po sa amin, para ito mapag-aralan. Hindi man po namin natapos. Alam po namin ito ay matatapos po sapagkat ito po'y mahalagang aral na dapat po naming pagtuunan ng pansin. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin, Panginoon, sa aral na iyong pinakita, nawa ito naging kaliwanagan sa bawat mananampalataya, lalo tigit, Panginoon, sa mangyayari po sa inaharap at sa nangyayari sa ngayong kasalukuyan na dapat wala kami ikatakot pa, Panginoon, sa mga tatak pong iyan sapagkat hindi po kami makakaranas ng ganyang tatak sapagkat kami, Panginoon, ay iyong mga pinili, dakilang Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa oras na ito ay pinakita mo sa amin na kami may tatak ng banal mong espiritu. Ang banal mong espiritu ang magbubunga po sa amin na sumunod po sa iyo at magbubunga po sa amin na mamuhay ng may kabanalan, Panginoon. Mamuhay ng may pagkilala po sa iyo. Naway ang banal mong espiritu din, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat po sa amin at gumabay sa aming kahinaan, dakilang Diyos, bilang may mga pusong makalaman, dakilang Diyos, nasusunod ang aming mga layo ng laman, dakilang Diyos, tulungan niyo po kami at samahan na maging matibay po ang aming paninindigan na ang sundin lagi ay ang gabay ng banal mong Espiritu, O God. Umaasa po kami, Panginoon, sa pag-aaral pong ito na pinag-aralan po namin ito na nagkaroon po ito ng kalinawan sa mga bagay na dapat matutunan ng iyong mananampalataya. Amen, Diyos. Umaasa rin po kami na sa mga susunod pa po namin pag-aaral ay lalo itong mas maging malinaw sa buhay ng bawat isa at nang sa ganun ay magkaroon ito ng paglalapat sa aming mga buhay po ano po ang aming gagawin sa panahong kasalukuyan po, Panginoon, bilang paghahanda sa panahong hinaharap. Amen, Diyos. Umaasa po kami at nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? Purihin po ang Diyos at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at bagaman maikli, parang bitin, ay kailangan po natin na tapusin na po dahil medyo mahaba na po yung oras. At sabi nga po ay month of October ay Pastors Month, ano po, kung saan ang buong Pilipinas nagse-celebrate ng Pastors Appreciation at kung meron tayong i-appreciate po sa church ay ang mga lingkod po ng Diyos na naandyan, ano po, na sila ang karapat-dapat nating i-appreciate, karapat-dapat po nating kilalanin sapagkat sila po ang, hindi man po sila, wala man po silang title na pastor sa ngayon, pero ang gawaing pagpapastor po ay kanila na pong ginagawa. Kaya karapat-dapat po sila at deserving po sila na kilalanin po ng church sa inyo, Brother Cesar, Brother Jess, Brother Eugene, and Brother Japet, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ginagampanan nyo ang gawaing pagpastor. Wala man kayong title na pastor o hindi man kayo tinatawag na pastor, pero sa mata ng Diyos kayo ay nagpapastor. Kaya sa inyo ang pasasalamat, sa inyo ang pagkilala na nararapat sapagkat kayo ang ginagamit ng Diyos at gumagampan sa tunay na gawain ng pagpapastor. Kaya salamat sa inyong buhay, salamat sa inyong pagtsatsaga. Alam ko na hindi mahirap kahit kayo ay apat na nagsasalit-salita, nagpapalit-palitan o nagtutulong-tulong sa lahat ng gawain. Pero ang sigurado dyan na may kanya-kanya din kayong pinagdadaanan o struggle, pero iniisang tabi nyo lamang para patuloy na gampanan ang gawaing pagpapastor. Kaya salamat sa inyo, sa inyong buhay. Salamat sa Panginoon sapagkat kayo ang pinili ng Diyos na gamitin sa specificong ministry na inyong ginagampanan. Sana ay patuloy lamang kayong
ah, patuloy lang niyong gampanan ang gawing pagpapastoral at sigurado yan, sasamahan kayo ng Diyos. Ano mang inyong kahinaan, ang Diyos ang inyong magiging kalakasan. Ano man ang inyong kakulangan, ang Diyos ang inyong magiging kapunuan. Sa bawat kalungkutan, ang Panginoon ang inyong magiging kalakasan. Tandaan niyo yan, na pangako ng Diyos ay lagi niyo siyang kasama at hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya salamat sa inyong buhay at salamat din sa mga kapatiran na patuloy na nagiging kabahagi ng gawain paglilingkod sa Panginoon. Sana ang ating mga lingkod na ito ay kung paano niyo ko sinuportahan, paano niyo ko tinulungan, ay paano niyo ko minahal, ganun niyo din sa mamahalin at tutulungan at igagalang. Ano? Sana ay tuloy-tuloy lang po tayo at alam po natin na malapit na ang magpabalik ng Panginoon at ang lahat ng ating ginagawa i-reward ng Panginoon dun sa langit. Huwag na tayong maghangad ng reward dito sa lupa. Sa langit sigurado, higit pa sa inaasahan po natin ang ating mararanasan. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa at kita-kita po ulit tayo sa susunod po nating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Salamat po.